Si Catherine E. Sepik, na kilala ng lahat bilang Cathy, ay lumaki sa Carlsbad, New Mexico, at siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Nagtapos siya ng degree sa business sa New Mexico State University at malapit nang magsimula sa graduate school para kumuha ng J. Sinabi ng kanyang pamilya na siya ay matapang, masigla, matalino na 22 anyos, natural na leader, at isang taong alam na alam ang gusto niya at palaging nakukuha ito. Sinabi ng kanyang tatay na si Dave na kahanga-hanga siya. Mula pa noong una, parang bola ng apoy siya. Palagi siyang bilis ang takbo sa buong buhay niya. Mula sa murang edad, malakas ang boses niya at malikot, madalas nagpe-perform ng maliliit na show para sa pamilya o sumasali sa mga larong pang-sports. Siya ay matapang at mabilis ang sentido ng humor. At naalala ng kaibigan niyang si Emmy, pakiramdam ko, hindi madalas makakita ng taong kasing ganda niya, pero may kakayahang magpatawa sa sarili. Handang tumawa sa sarili, maging butt of the joke, at ginagawa pa rin ito ng may grasya at pinatatawa ang lahat. Naalala ng maliit niyang kapatid na si Caroline na para sa kanya, lahat ay adventure. Sobrang sweet at outgoing siya, pero medyo bossy din, gusto niyang magplano at gawin ang mga adventure sa paraan niya. Sasabihin niya, ito ang gagawin natin. Tara na. Noong 2003, nag-aaral si Cathy, miyembro ng sorority, nagtatrabaho bilang waitress, at 8 buwan nang nakikipag-date sa boyfriend niyang si Joe. Abala ang buhay, at nag-enjoy siya sa summer break bago bumalik sa school. Sa kasamaang palad, medyo magulo ang relasyon nila ni Joe. Malapit nang mag-graduate school si Cathy, at lilipat si Joe ng ilang oras ang layo para magtrabaho sa negosyo ng pamilya niya. Hindi na sila sigurado kung ano ang magiging hitsura ng future nila. Pero Labor Day weekend iyon at gusto nilang itabi muna ang lahat at magsaya. Sila Cathy at Joe, kasama ang roommate niyang si Tracy, at iba pang kaibigan, ay nag-bar hopping, umiinom, sumasayaw, at nag-enjoy. Habang nagsasara na ang mga lugar, sumali sila sa isang house party sa bahay ng lokal na may 30 hanggang 40 tao at nagpatuloy hanggang madaling araw. Nakunan ng security camera sa isa sa mga bar na magkahawak kamay sila Cathy at Joe at mukhang okay ang lahat. Pero sa house party, nag-away sila nang mahuli ni Cathy si Joe na humahalik sa ibang babae. Nagkaroon sila ng lasing na away na nasaksihan ng marami, at umalis si Cathy nang mag-isa ng 3 oras. Kalaunan, nagmaneho si Joe at isa niyang kaibigan gamit ang kotse ni Cathy para hanapin siya. Dumaan sila sa bahay ni Cathy at nakitang nakapatay ang ilaw sa kwarto niya, kaya hindi sila tumigil, iniisip na nasa loob na siya at natutulog. Bumalik sila sa party, at lasing na natulog si Joe sa isang upuan sa tabi ng babaeng nakita kasama niya. Nang magising ang mga antok na tao, napansin nilang hindi pa bumabalik si Cathy, pero nandoon pa ang kotse niya sa labas. Ilang blocks lang ang layo ng bahay ni Cathy sa house party, pero umalis siya nang wala man lang dala sa gitna ng malamig at madilim na gabi. Nandoon pa ang cellphone niya sa bahay kasama ang purse at susi, at lahat ng iba pa ay nasa kotse niya. Naglalakad lang siya palabas sa gabi nang walang dala. Alam ni Tracy na hindi maganda ang sitwasyon ng magkasintahan lately, tinanong niya si Joe kung nag-away ba sila. Sabi ni Joe na hindi at hindi niya binanggit ang ibang babae. Pagkatapos tawagan ang lahat ng posibleng nakakita o nakarinig kay Cathy, at walang magandang balita, sinabi ni Tracy kay Joe na maging seryoso. Nag-away ba talaga sila? Ano ang nangyari at umalis siya? Sa wakas, inamin ni Joe ang lasing na away, pero sabi niya yon lang. Iniisip niya na parang tinuturuan lang siya ni Cathy ng lesson at naiirita siya sa kanya. Nagmamadaling bumalik si Tracy sa bahay nila at diretsyo sa kwarto niya. Hindi nagalaw. Nandoon din ang nanay ni Tracy at walang narinig sa gabi. Tinawagan nila ang mga hospital, walang resulta, at tinawagan ang police station, baka napulot siya dahil lasing. Wala ring sagot. Baka natulog sa bahay ng iba na hindi naisip ni Tracy. Baka nasagasaan at nasugatan sa kung saan. Libo-libong iniisip ang nasa isip ng lahat at oras na para i-report siyang missing. Ang 22 anyos na graduate student na si Cathy Sepik ay pauwi mula sa late Saturday night party. Ginawa ng mga investigador ang kaso na top priority. Nag-interview sila ng mga witness, pamilya, kaibigan, sinumang posibleng nakakita sa kanya noon sa mga bar sa bayan. Halos 200 milya ang layo, nagising ang nanay ni Cathy na si Joan noon ng umaga at agad na naramdaman na may mali. Hindi niya ma-explain. Tawag itong mother's intuition.
May anxious feeling siya mula nang magising. Tapos ng 2 oras 15 minuto ng hapon, tumawag ang telepono at nabasag ang buhay nila sa 6 na salita. Nakakausap mo ba si Cathy ngayon? Agad dumating ang pulis sa bahay ng mga estudyante at habang nag-ikot sa likod, nakita nila ang unang clue. Mukhang nakauwi si Cathy. May nasirang screen ang bintana sa likod ng property at isa sa sandal niya ay nasa lupa. Mukhang nagulo ang gravel, parang may hinila. Habang nagpapatuloy ang pagtingin sa bahay, ilang oras pa lang ang nakalipas, nagsimula na ang isa pang investigasyon. Habang papalapit kami, sumulyap ako. Nakita ko ang mukhang katawan, bahagyang hubad na katawan. Naghahanap ako ng signs of life. Nang 11 oras may nakakuha ng pansin ng mag-asawa na nangangaso malapit sa lumang dump site sa silangan ng Las Cruces, New Mexico. Nakita nila ang katawan ng bahagyang nakadamit na babae sa lupa. Nasunog ang likod at balikat niya at sadyang ipinose ang mga binti niya na nakabuka. May tire tracks malapit na nagpapahiwatig na medyo malaking sasakyan, tulad ng pickup truck, ang nagdump ng katawan doon. Ilang oras lang ang lumipas, lahat ay magkakakonekta nang i-report na missing ang 22 anyos na si Cathy. Napakalawak na desert, swerte na lang na nandun sila noon. Ang init at mga hayop doon ay nangangahulugan na malaking posibilidad na hindi matatagpuan ang katawan o sobrang nabubulok na hindi na matutukoy ang cause of death. Tinawagan ng pulis si Tracy kung pwede siyang pumunta para mag-identify ng posibleng kaugnay sa missing person case ni Cathy. At masigla siyang pumayag, iniisip na baka naligaw ang kaibigan sa police station o hospital nang walang at kailangan siyang sunduin. Protocol lang daw yon. Wala siyang ideya kung ano ang papasukin niya. Nang hilahin ang body bag, hindi makapaniwala si Tracy. Sabi niya, mukhang namatay sa sakit. Hindi iyon ang mukha ng masayang kaibigan na kilala niya. Kinumpirma ng autopsy na ni-rape at sinakal si Cathy. May nilagay na likid sa likod at balikat niya at bahagyang sinunog bago kusang namatay ang apoy. May dugong uyan sa ilalim ng kuko niya at malinaw na marahas na laban para sa buhay hanggang dulo. Walang signs of struggle sa lugar kung saan siya natagpuan, kaya pinatay siya sa ibang lugar, posibleng malapit sa bahay niya o sa labas lang. Mukhang kinuha ng killer ang relo at 2 singsing niya. Sinabi ng magulang niya na husky ang boses niya at hindi siya makasigaw. Ganoon na siya buong buhay. Kahit bata pa, kung susubok sumigaw, mahina lang at parang hingal. Walang malakas na tunog. Nakakahaunt ito sa mga tao. Ang ideya na hindi siya makasigaw o humingi ng tulong kahit sinusubukan niya ng husto. Inupload ang sa Codis, pero walang match, na medyo hindi inaasahan para sa ganitong horrific crime at injuries. Sana may previous offender na mag-flag. Bumalik sila sa house party at kinakausap ang pinakamalapit sa kanya, kasama ang roommate na si Tracy at boyfriend na si Joe. Itinago ni Joe ang tungkol sa away nila at sinabi na kahit hindi maganda ang sitwasyon at mahirap ang paglipat, gusto niyang pakasalan siya at magkapamilya balang araw. Nagtingin pa sila ng rings at bumili si Joe ng isa na may birthstone niya. Hindi nila nilagyan ng label pero parang promise ring, tanda ng future nila. Pagkalipas ng ilang araw mula sa pagpatay kay Cathy, umalis si Joe patungo sa bahay ng pamilya niya 300 milya ang layo. Hiniling ng investigador na bumalik siya para sa second interview pero sinabi niya na hindi posible. Nag-hire ang magulang niya ng attorney na nag-advise sa kanya na manahimik. Sa puntong iyon, si Joe lang ang tinitingnan ng pulis. Sobrang odd ng actions niya mula pa sa simula. Siya ang taong umiiyak na sinabi sa detectives na gusto niyang pakasalan at hindi mabuhay nang wala, pero sa iba, mukhang tinatakasan niya ang investigasyon. Walang cooperation at iniwasan ang simpleng tanong. Sabi ng lawyer niya na hindi niya gusto ang handling ng investigation, kaya umatras siya. Sa puntong iyon, wala silang probable cause para pilitin siyang bumalik, mag-interview, o magbigay ng sample. Nagulat ang pamilya ni Cathy. Positibo palagi ang experience nila kay Joe. Mukhang idol niya si Cathy. Iniisip ng magulang niya mula pa sa simula na stranger ang gumawa nito, random attack, hindi kakilala at definitely hindi si Joe. Ganoon din ang iniisip ni Tracy. Mahigit 1,000 tao ang dumalo sa libing ni Cathy. Kailangan maglagay ng speaker sa labas para marinig pa ng mga hindi nakapasok sa church, pero ang tanging hindi dumating ay si Joe. Pagkatapos malaman na may galit ang mga tao sa ideya na pupunta siya, pinili niyang manatili sa malayong lugar. Para sa pamilya ni Cathy, lalong nalito at naemo.
Hindi nila siya ma-figure out. Sa dami ng sasakyan sa church, nagpatuloy ang investigation sa labas. Chine-check ang mga gulong para match sa tracks malapit sa katawan. Pero walang match. Nagtago pa ng kamera ang detectives malapit sa libingan niya para baka mahuli si Joe na magsabi ng kung ano kung bibisita siya, pero wala. May $50,000 reward para sa impormasyon at madodouble ito. Gayunpaman, biglang nagbago ang investigation nang makakuha sila ng ni Joe mula sa kwarto ni Cathy, na totally nag-exonerate sa kanya. Pagkaalam ni Joe nito, nakipag-usap siya sa detectives at pumayag na magbigay ng sample. Sabi niya, hindi niya gusto noon kasi kamakailan lang silang natulog together at natakot siyang ma-charge kung may niya doon. Sa wakas, hindi na suspect si Joe at makakagalaw na ang pulis, pero nawalan sila ng maraming oras. Sabi ng isang detective na si Mark Mears, mahirap hindi gustuhin suntukin siya sa lalamunan. Ang paraan ni Joe na pwede naman niyang gawin ang kailangan para sa pamilya ni Cathy, pero hindi niya ginawa. Ang pagbabago ng kwento, walang cooperation, wala talagang dahilan para sa lahat noon. Pumayag si Dave at sinabing nasayang ang sobrang oras sa kanya na pwede namang maiwasan. Pagkatapos, nakakuha ang investigators ng bagong break na magdadala sa kanila ng 1,500 milya ang layo. 11 araw bago. Ang pagpatay kay Cathy, isang 25 anyos na babae ang inatake ng dalawang lalaki sa Green Bay, Wisconsin. Pagkatapos ng away nila ng boyfriend niya, umalis siya sa bar at lumakad palabas sa gabi. Dalawang lalaki ang pumilit sa kanya papasok sa likod ng truck at dinala siya sa liblib na farm ni Rape siya, sinakal, may ibinuhos sa kanya bago sinunog at iniwan na patay. Nakalakad pa ang babae papunta sa isang bahay at tinawagan ng may-ari ang 711 para sa kanya. Alam mo ba kung anong sasakyan ang sinasakyan nila? Ngayon naamoy ko na ang sunog sa kanya. Naamoy mo ang sunog? Alam mo, ang laman niya. Nakikita namin na sinunog ka. Isa o dalawa ba sila? Alam mo ba kung ano ang hitsura nila? Matangkad? Pandak? Hindi ka panipaniwala, nakaligtas siya sa pangyayari at nakapag-recall ng sapat na detalye tungkol sa mga attacker niya para makagawa ng mga sketch. Sobrang magkakahawig ang mga kaso na kailangang tanungin kahit libu-libong milya ang layo. May connection ba? Wala talagang lead ang pulis sa lugar nila, kaya lahat ng posibilidad ay kailangang tingnan. Pagkalabas ng mga sketch, may manager ng dairy farm na nakilala ang mga drawing. 2 sa empleyado niya yon. 27 anyos na si Gregorio Morales at 23 anyos na si Juanito. Mabilis umalis ang dalawa sa bayan pagkatapos ng atake, pero kamakailan bumalik si Gregorio at nagtrabaho ulit. Gumawa ng plano ang manager kasama ang mga pulis para makakuha ng ni Gregorio, at pagkatapos bigyan siya ng inumin, itinago niya ang bote at ibinigay sa pulis. Ilang buwan pagkatapos, na-match ang niya sa biktima sa Green Bay. Nahatulan siya ng 2 counts ng sexual assault, kidnapping, at first-degree reckless injury at sinentensyahan ng 50 taon sa kulungan. Si Juanito, na pinaniniwala ang siyang nagbuhos ng likid sa babae bago sinunog, ay naaresto rin at tumanggap siya ng plea deal na nagresulta sa 70 taon sa kulungan. Pero kahit gaano kahawig ang mga krimen, wala ni isa sa iyan ni Gregorio o Juan ang na-match kay Cathy. Sabi ng mga detective, hindi pa rin back to square one, square zero na. Sobrang frustrated ang lahat na hindi nila masolve ito. Music. Lumilipas ang panahon at mahigit 2 taon na mula nang matagpuan si Cathy. At dito tayo medyo babalik para makagalaw pa sulong sa kaso niya. 9 na linggo pagkatapos ng pagpatay kay Cathy, isang lalaking may kutsilyo ang pumasok sa apartment ng 2 estudyante sa New Mexico State. Nagtagumpay sina Anela at Leslie na magtago sa bathroom at gumawa ng nakakakilabot na 911 call. 911 City. Ano ang emergency nyo? May tumatawag na sinusubukang pumasok sa bahay namin. Ano ang pangalan mo? Vanilla. Kailangan mong kumalma. Okay. Nandyan. Hindi ko alam. Nakita na nila ang lalaking ito na nagmamasid sa kanila noon, nagtatago sa labas ng building nila, sumisilip sa mga bintana. Pero ngayon nasa loob na siya. At kung hindi dumating ang pulis ng tama sa oras, sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari? Sa kabutihang palad, dumating sila at naaresto ng mga pulis ang 23 anyos na lalaki, ang pangalan niya ay Gabriel Avila.
Pinakawalan siya ng judge sa bail para daw ayusin ang mga affairs niya at pinakawalan siya. Desisyon na hanggang ngayon ay nakakabigla sa mga investigador. Haharapin ang 9 na taon sa kulungan para sa krimen, tumakas si Gabriel papuntang Mexico kung saan siya nanatili on the run hanggang 2005. Sa wakas, nahuli siya pagkatapos subukan bumalik sa United States at 1 taon pagkatapos, nahatulan siya ng aggravated burglary with intent to commit aggravated assault. Sinentensyahan siya ng 9 taon sa kulungan. Ngayon sa kulungan, kailangan mag-submit si Gabriel ng DNA sample at hindi makapaniwala ang mga detective nang sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, may match sa crime scene ni Cathy. Totally unknown ang pangalan ni Gabriel sa authorities sa Las Cruces. Wala sa circle ni Cathy ang nakarinig sa kanya noon. Ang ex-wife niya, na nag-file ng divorce pagkatapos ng burglary conviction niya, may singsing na natagpuan niya sa truck niya. Hindi niya alam kay Cathy yon. Tinanong ng pulis ang tungkol sa truck na siguradong ginagamit niya noon. Sabi niya na ibenta na ni Gabriel pero makontak pa niya ang bagong may-ari. Kahit napalitan na ang gulong, natagpuan nila ang originals. At isa na naman itong match sa crime scene ni Cathy. Bago pa man mag-trial, umamin si Gabriel. Sabi niya, halos masagasaan niya si Cathy gamit ang truck niya noon ng umaga pagkatapos umalis sa bahay ng dealer niya para bumili ng cocaine. Huminto siya at nag-offer ng sakay pauwi na tinanggihan niya. Ilang blocks na lang daw. Sabi niya, mukhang lasing na lasing si Cathy, pero sabi niya okay lang siya. Umalis si Gabriel, pero pagkatapos ay dumaan ulit sa kanya ilang minuto pagkatapos at nakita niya na nakatayo sa labas sinusubukang pumasok sa bintana. Tinanong ulit niya kung okay ba siya. At sabi niya, hindi lang ako makapasok sa bahay ko. Wala akong purse. Ayon sa salita niya, biglang nawala sa kontrol si Gabriel at inumpisahan ang atake. Nirape siya bago sinakal hanggang mamatay at inilagay sa truck niya. Nagmaneho siya at itinapon ang katawan, sinusubukang sunugin ang anumang ebidensya. Music. Sabi ni Detective Mark Mears, slim to none ang chance na makita ni Gabriel si Cathy noon ng gabi. Kung umalis siya 30 seconds earlier o kahit 1 minuto earlier o later, hindi niya makikita. Sabi niya, ngayon, nagdiriwang kami na mukhang nahuli na namin ang pumatay sa anak namin. Sobrang grateful kami sa lahat ng hard work. Kinabukasan pagkatapos ng Pasko, sinarge si Gabriel Avila ng murder at kidnapping. Kung buhay pa si Cathy, 26 birthday niya yon. Sabi ng na si Susana Martinez, hindi siya handa na i-drop ang anumang charges at walang bartering for plea bargain. Sabi ni Susana, walang paraan na matalo siya sa trial na ito at alam yun niya at ng lawyers niya. Kaya noong may 2007, nag-plead guilty si Gabriel Avila sa first-degree murder, rape, kidnapping, at tampering with evidence. Humingi siya ng paumanhin sa pamilya Cepich at sabi niya hindi niya alam kung bakit niya ginawa. Sabi ni Dave, nakita at narinig niya ang remorse sa kanya, na sa isang paraan ay may saysay pero walang binago. Sabi ni Jan, pinatawad niya ito dahil gusto niyang magkaroon ng salvation ang tao. Sinentesyahan siya ng 69 taon sa kulungan. Eligible siya for parole noong 2043 pagkatapos mag-serve ng 30 taon sa sentence niya. Pero mukhang malabo ito dahil sa violent nature ng mga krimen niya. Iyan ang bilang ng cold cases na binuksan ulit ng isang New Mexico Police Department ngayong taon lang. Sabi ng mga officer, malaking dahilan ang success ng Cathy's Law. Buong pusong ibinigay ng pamilya ni Cathy ang sarili nila para magkaroon ng pagbabago, nagtataka kung paano nila magagawang gawing positive kahit paano ang trahedyang ito. Nang matagpuan si Cathy, noon sa New Mexico at halos lahat ng ibang estado, illegal na kumuha ng fine kapag naaresto ang isang tao. Ilan lang ang ini-enter sa system kung nahatulan at napakulong. Sabi ni Diane, nagsimula akong mag-research. Natutunan ko na halos lahat ng estado ay kumuha ng INI upon felony conviction, pero noon, 5 lang ang may laws allowing INI upon felony arrest. Nag-deep dive ako. Nagbasa ako ng case studies at natagpuan ang mga halimbawa ng buhay na pwede sanang nailigtas. Hindi na ako interesado lang na kunin ang INI upon arrest para masolve ang pagpatay sa anak ko. Determinado akong mangyari ito dahil ang simpleng act na ito ay literally makakapagligtas ng libu-libong buhay. Nagbasa siya tungkol sa isang lalaking si Chester Dwayne Turner na naaresto sa California for assault with deadly weapon,
pero walang sapat na ebidensya para mahatulan kaya hindi kinuha ang IN niya. Naaresto siya ng total 21 times bago kinuha ang IN niya. Doon nila nalaman na match ang IN niya sa ebidensya sa 12 rape and murder victims. Kailangang magbago ang mga bagay. Baka naalala ninyo ang pangalan na Cathy Sepich. Bumabalik na naman sa headlines ang pangalan niya. Noong Biyernes, naipasa ng Senate ang Cathy's Law, isang bill na makakatulong sa mga estado na mag-set up ng INA databases para sa mga naaresto for felonies. Tagumpay ngayong gabi para sa isang pamilya sa New Mexico na sinusubukang tiyakin na ang pagpatay sa anak nila ay magiging meaningful action. Kakapirma lang ni President Obama ng nationwide version ng Cathy's Law. May Cathy's Law na sa New Mexico mula pa noong 2007. Pinangalanan ito para sa dating NLL student na si Cathy Sepich. May bill din para i-expand ang Cathy's Law ng estado na nagmo-move forward sa Roundhouse. Bittersweet week para sa pamilya ni Cathy Sepich. Ipinagmamalaki kong sabihin na 2 araw pagkatapos ng kung ano sana'y 32 ni birthday ni Cathy, unanimously na ipasa ng Senate ang bill namin. Kinabukasan pagkatapos ng Pasko ang birthday ni Cathy. Sana'y 32 na siya. At alam ninyo, miss pa rin namin siya everyday. Nag-effective ang Cathy's Law sa New Mexico noong 2006. At ito ay malaking turning point. Ang law na ito ay nangangailangan na sinumang naaresto for violent crime ay mag-submit ng IND sample. Nang atakihin ni Gabriel sina Anela at Leslie less than 3 months pagkatapos ng pagpatay kay Cathy, kung effective na ang Cathy's Law, kailangan sanang mag-submit si Gabriel ng sample. Nakilala ni Jan na hindi nito ililigtas ang anak niya, pero ibig sabihin noon ay mas maaga siyang ma-off the streets. 31 states na ngayon ang may Cathy's Law o gumagamit ng similar program. At noong 2011, na-expand ang Cathy's Law para isama ang lahat ng felony arrests. Nagsimula rin si Jan ng INA Saves, isang non-profit na nag-educate sa lawmakers at public tungkol sa power ng INA testing. Ang pamilya niya, na 2 dekada nang nagkakampaign at lumalaban, sabi nila hindi nila malalaman ang mga taong natulungan ng Cathy's Law, pero alam nilang nandyan sila, at iyon talaga ang nagpapatuloy sa kanila. Naniniwala sila na ang Cathy's Law ay magre-result sa libu-libong old crimes na masolve, may iwasan ang pagkawala ng ibang innocent lives, at mapoprotektahan ang innocent people na ma-prosecute sa crimes na hindi nila ginawa. Nagro-roll ang kamera namin ngayong hapon habang kinuha ng Albuquerque Police ang suspect sa rape ng isang matandang babae. 27 anyos na si Francisco Perez ang inaakusahan ng pag-atake sa 76 anyos na biktima sa Alamosa Elementary School. Ngayong gabi, kinikredito ng Albuquerque Police ang State DNA Collection Law na kilala bilang Cathy's Law sa pagtulong sa kanila na makita si Perez. Mga decade-old na rape and murder cases na nagha-haunt sa estado sa loob ng maraming taon, tulad ng pagpatay kay Susan Lipport at pagkakasakal kay Maria Padilla, parehong noong 1985. Pero ngayon, binubuksan ulit ng Santa Fe Police Department ang daan-daang cold cases, 318 exactly. Sabi ni Lieutenant Andrea Dobbins, may freezer full of evidence ang Noong July, nagpadala ang pulis ng libu-libong pieces ng buhok, dugo, at damit samples sa State Crime Lab para subukang i-crack ang mga kaso. Kamakailan, nagpadala pa sila ng maraming INA samples. Sabi ni Dobbin, ang big push para masolve ang cold cases ay ang success ng Cathy's Law. Sabi ng nakababatang kapatid ni Cathy na si idol niya palagi ang ate niya. Parang nanay at ate sa isa. Fondly niyang naaalala ang sinusubukan niyang maging backup singer sa family shows niya. At kahit hindi palagi gusto ni Cathy na ibahagi ang spotlight, pagdating sa pag-back up sa kanya, hindi siya nagdalawang isip. Walang makakabasto sa kanya. Fiercely protective siya. Sobrang sakit sa kaluluwa. Hindi mo talaga alam kung paano magpatuloy. At walang makita beyond the next minute, the next breath. Marami si Cathy, pero marami ring mayroon sa likod mo at sa side mo. Palagi niyang protector ako, pero best friend ko rin, sabi niya. Si Caroline, na 9 anyos pa lang nang mawala ang ate niya, sabi, ang visual memories ko sa buhay ko pagkatapos mamatay ang ate ko ay sobrang crisp at clear, pero hindi vibrant. Parang nawala ang sobrang bright light of love. Kailangang baguhin ni Jan ang outlook at mindset niya, at sabi niya sobrang dali mahulog sa cycle ng pagsasabi ng if and maybe at iniisip ang lahat ng pwede sana, dapat, maaaring nangyari.
Pero mula nang mawala ang anak niya, natuto siyang huwag na gamitin ang salitang if walang point at nagpapasad ka lang. Sabi niya, harapin ang kung ano. Subukang baguhin ang pwede mong baguhin, pero huwag tumingin pabalik at sabihing, what if eh.